Lahat maghanda sa bagong digmaan. Hulaan niyo kung sino magsisimula nito. Rusya ulit. May bagong batas na pinasa sa Russian State Duma. Kailangan na lang pirma ni Putin para maging opisyal ito. Formalidad na lang ang pirma na yan. Kapag napirmahan na, opisyal na ito. Nabaliw na si Putin. Ngayon, inihahanda na niya ang mga hakbang para sa digmaan na maaring kumalat sa buong Europa, lampas sa Ukraine. Noong Mayo, 13 nagbotohan para sa bagong panukalang batas sa Russian State Duma. Mahalaga ito. Kahit puno ng mahihirap, intindihing legal na termino ang panukalang batas. Simple lang talaga ang ideya nito. Binibigyan nito si Putin ng kapangyarihang mag-utos ng pananakop kahit kailan niya gusto. Siyempre, hindi naman eksaktong ganyan ang sinasabi ng panukalang batas. Ang utos na manakop ay binibigay lang ng Russia kung kailangan protektahan ng mga mamamayan nito mula sa anumang uri ng banta sa ibang bansa. Ngunit, panlilinlang lang talaga ito. Ang tinutukoy na proteksyon ay sumasaklaw sa sinumang mamamayang Ruso na inimbestigahan, inaaresto, nililitis, o, gaya ng sabi ng politiko, inaabuso sa anumang paraan ng mga dayuhang estado, internasyonal na korte, at organisasyong hindi kasapi ang Russia. Ginawa ng Russia ang imposibleng kondisyon na di kayang tugunan ng kahit anong bansa. Kailangan bigyan ng isang bansa ng lubos na kalayaan ang sinumang Ruso na gawin ang gusto nila sa kanilang teritoryo. O kaya naman ay isugal ng bansang iyon na ideklara ni Putin ang pananakop sa dahilan ng pagprotekta sa isang individual. Walang tunay na lohika sa batas na ito. At yun ang punto. Umiral lang ito para bigyan si Putin ng maling dahilan na maaari niyang gamitin para magsimula ng panibagong pananakop anumang oras. Naipasa na ang panukala at hinihintay na lang ang pirma ni Putin bago ito maging batas sa Rusya. Hindi na natin kailangang pagdebatehan kung bibigyan ba ni Putin ang sarili niya ng kapangyarihang sakupin ang kahit anong bansa na magpapagalit sa kanya. Ang panukalang batas na ito ay tiyak na nagmula sa loob ng Kremlin. Lahat ng responsabeles sa paggawa nito ay siguradong may bulong mula kay Putin at sa mga kasamahan niya. Maging prangka na tayo tungkol dito. Si Putin ang taong responsible kung bakit umiral ang panukalang batas na ito. At wala talagang kahit anong posibilidad na tatanggihan niyang pirmahan ito. Siyempre, pipirmahan niya ito. Ibinibigay ng panukalang batas ang lahat ng gusto niya para ipataw ang kanyang uri ng kabaliwan hindi lang sa Ukraine, kundi sa iba pa. Nagsimula ng ipahiwatig ni Putin kung saan niya gustong ituon ang pansin ng Russia sa susunod. Diyan na magiging talagang seryoso ang mga bagay at maglalabas pa kami ng karagdagang detalye sa lalong madaling panahon. Pero si Vyacheslav Volodin, tagapangulo ng Russian State Duma, ay nagbigay ng malinaw na palatandaan kung anong kwento ang gagawin ng Russia na yung pipirmahan na ni Putin ang bagong panukalang batas. Ang hustisya sa kanluran ay naging kasangkapan ng panunupil laban sa mga tutol sa desisyon ng mga opisyal ng Europa. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang lahat ng hakbang para maprotektahan ng ating mga mamamayan sa ibang bansa, ayon kay Volodymyr, matapos may pasang panukalang batas sa State Duma. Malinaw ang kwento. Hindi lang ito tungkol sa pagpaparusa sa bansang magbabanta sa mga Ruso. Ang panukalang batas na ito ay tungkol sa paglalagay sa kanluran at sa umano'y hindi lehitimong mga istrukturang legal nito sa kanilang lugar. Sa madaling salita, tigilan niyong pagsisi sa mga Ruso para sa aming mga krimen, digmaan man o iba pa. Bukod sa panunuya, ito ang kahulugan ng panukalang batas para sa tatlong entidad na pinakamalamang maapektuhan nito. Una, nariyan ang Ukraina. Hindi may kakaila na may pagkakatulad ang wika sa panukalang batas na ito at sa palusot ni Putin para sa pananakop sa Ukraina. Tulad ng itinuro ng Euronews, ginamit ni Putin ang maling pahayag na kailangan niyang protektahan ang mga mamamayang Ruso at ang populasyong nagsasalita ng Ruso bilang isa sa ilang dahilan kung bakit niya sinimulan ang malawakang pananakop sa Ukraina noong Pebrero 2022. Pero noong panahong yon, wala pang mga mekanismo si Putin para tawagin ang pananakop na yon bilang isang digmaan. Tinawag niya itong espesyal na operasyong militar para sa propaganda. Dahil inaasahan niyang mabilis babagsak ang Ukraina at magagamit pa rin ang terminong yon na parang walang digmaan. Hindi umayon sa plano ni Putin ang nangyari sa Ukraina. Ngunit inaprubahan na ng State Duma ang batas na ginagawang lehitimo ang kanyang pananakop sa loob ng Rusya. Delikado yon para sa Ukraina. Kapag tinawag ni Putin na digmaan ng pananakop sa halip na espesyal na operasyong militar, posible itong magdulot ng mobilisasyon ng hukbong Ruso. Naniniwala si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina na posible itong mangyari. Noong Abril, itinuro niya ang paggawa ng mga batas sa Russia na nagpapahintulot kay Putin na higpitan ng mga messaging app tulad ng Telegram at magpatupad ng malawakang paghihigpit sa internet bilang paghahanda sa mobilisasyon. Ngayon, may isa pang palatandaan. At hindi lang yan ang dapat ikabahala ng Ukraina. Habang ipinapasa ng Russia ang mga panukalang batas na nagpapahintulot kay Putin na gawing legal ang kanyang mga pananakop,
Inihahanda naman ang Belarus bilang sunod-sunuran para sa isang bagong pananakop. Inanunsyo ni Presidente Alexander Lukashenko na magpapakilos ang bansa ng piling mga unit bilang paghahanda sa digmaan. Noong Mayo 18, nagsagawa ng makasanib na ehersisyong militar ang Russia at Belarus na tumutok sa pagpapakalat para sa labanan ng mga taktikal na sandatang nuklear mula sa mga hindi planadong lugar ng paglulunsad. Sabi ni Zelensky, ayon sa intelihensya ng Ukraine, sinusubukan ni Putin na isali ang Belarus sa digmaan ng Russia, na posibleng targetin ng hilagang Ukraine o isang bansang kasapi ng NATO. Parang nahawa na rin sa kabaliwan ni Putin ang mga papet niya. Habang naghahanda ang Russia para sa mga susunod na pananakop, si Lukashenko ay naghihintay ng utos mula sa kanyang amo para sumama sa anumang plano ng Russia. Para sa Ukraine, ang bagong batas ay banta dahil maaring gamitin ito ni Putin para gawing legal ang mobilisasyon at hilahin ang ibang bansa sa digmaan. Para sa kanluran, mas malaking banta ang bagong batas. Alam ito ni Zelensky, kaya binanggit niya ang posibleng pag-atake sa isang bansang NATO sa pamamagitan ng Belarus. Pero bago natin masaliman ang pagtalakay kung anong ibig sabihin nito para sa kanluran, mukhang nagsisimula ng gumawa ang Russia ng plano kung paano nila gagamitin ang bagong batas na ito sa isa pang bansa, ang Armenia. Ngayon, ang Armenia ay isang kawili-wiling kaso pagdating sa relasyon ng bansa sa Rusya. Matagal nang ginagamit ng Russia ang tensyon ng Armenia at Azerbaijan para palakasin ang impluwensya nito sa Armenia. Ngunit noong 2026, may nagbago. Tinampok ito ng Carnegie Endowment sa isang artikulo noong Pebrero 3. Sinabi ng pinuno ng Security Council ng Armenia ng hybrid na banta mula sa mga ikatlong bansa ang pinakamalaking panganib sa Armenia sa 2026. Ang tinutukoy ng mga ikatlong bansa ay Russia. Mas naging matapang ang mga opisyal ng Armenia sa banayad na pagtulig sa Russia sa ginagawa nito sa bansa. Ang punong ministro ng Armenia, si Nikol Pashinyan, ay nagsabi ng ilan sa mga matataas na pari sa Simbahang Apostoliko ng Armenia ay tila mas pinaglilingkuran ang pangangailangan ng isang tiyak na ikatlong bansa kaysa sa pangangailangan ng mismong Armenia. Gumamit na rin ng anti-imperialistikong wika ang ibang opisyal sa pagtukoy sa panahong Soviet na nais ibalik ni Putin. Malakas ang paghihimagsik laban sa Russification sa Armenia ngayon na ikinagalit ni Putin. Sa press briefing noong Mayo, hiniling ni Putin kay Pashinyan na magsagawa ng referendum tungkol sa pagpili ng Armenia sa EU o Eurasia Economic Union na malaking impluwensya ng Russia. Alam ni Putin na pumapanig ng Armenia sa EU habang sinusubukan nitong sumali. Ayaw yon ni Putin. Nagbabala siya tungkol sa ilang mga pangyayari na maaring mangyari kung lalong lalapit ang Armenia sa kanluran. At sinabi pa niya na maaring maranasan ng bansa ang isang sitwasyong katulad ng sa Ukraine kung ipagpapatuloy nito ang kasalukuyang landas. Gusto ni Putin ng referendum para mabili at manipulahin ang boto. At kung pag-uusapan ng manipulasyon, nagsisimula na rin tayong makakita ng mga kawili-wiling pangyayari sa larangan ng impormasyon sa Armenia. Noong Mayo, 15 araw matapos ipasa ng State Duma ng Russia ang bagong panukalang batas, iniulat ng militarni na may network ng disinformasyon ng Russia na nagpapakalat ng maling impormasyon sa Armenia. Ilang buwan bago ang ulat, nagsimula ang kampanya ng network ng Russia na naglalabas ng peke o inedit na larawan at video para ipalaganap na maaari magsimula ang digmaan laban sa Russia kung hindi susunod ang Armenia kay Putin. Isang video na kumalat noong Marso, ang maling nagangkin na sinabi ng Institute for the Study of War na tiyak na magkakaroon ng laban sa Russia kapag nanalo si Pashinyan sa eleksyon sa Hunyo. May iba pang mga video na nag-angkin na si Pashinyan ay may mga lihim na kasunduan sa Pransya. Kabilang na ang isa kung saan di umano'y inalok ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya si Pashinyan ng suporta mula sa Pransya kung makikipagdigma ang Armenia laban sa Rusya. Sa kabuuan, may hindi bababa sa 20 ganitong mga video na natukoy bilang bahagi ng kampanya ng Russia na tila dinisenyo upang gawin ang dalawang bagay: manipulahin at takutin. Ipinapatupad ang plano. Una, bantaan ang bansang may ugnayan sa Russia. Pangalawa, manipulahin ito para sundin ang gusto ni Putin. Pangatlo, kung hindi sumunod ang bansa, may batas na pumapayag kay Putin magsimula ng pananakop para protektahan ang mga mamamayang Ruso. Maraming mamamayang Ruso sa Armenia. Ayon sa Observatorio Balkaniko Caso Trans-Europa, 142,000 na mga Ruso ang dumating sa Armenia sa unang quarter ng 2022 lamang. Marami sa kanila ay tumakas noon sa digmaan ni Putin. Ngayon, maaring gamitin ni Putin ang sinoman sa kanila bilang dahilan para umatake sa bansang hindi niya kayang pilitin. Kung hindi pa sapat na babala sa kanluran ang nangyari sa Ukraine, na mas marami pang balak ang Russia bukod sa pananakop na inilunsad ni Putin noong Pebrero 2022, dapat ay nagdudulot na ng matinding alarma ang mga nangyayari sa Armenia
at ang batas na kamakailan lang ipinasa ng State Duma. Bago natin pag-usapan kung bakit, narito ang military show. Ipinapakita namin ang buong larawan, hindi lang headline. Kung may natutunan ka dito, mag-subscribe para hindi ma-miss ang susunod na pagsusuri. Mukhang target ni Putin ang Armenia dahil sa bagong panukala ng Russia. Pero ang totoong layunin niya ay ang kanluran. Sinabi ni Zelensky ng bagong panukala ng Russia ay nagbibigay kay Putin ng dahilan para salakayin ng alinmang kanluraning bansang itinuturing niyang banta. Alam ng kanluran, lalo na ng mga kasaping Europeo ng NATO, ang banta ng Russia. Noong Mayo 15, sinabi ng Inspector General ng Sandatahang Lakas ng Alemanya, Carsten Breuer, na naghahanda ang Rusya para sa posibleng pag-atake sa mga darating na taon. Nagtagpo ang palatandaan, armas, dami ng tauhan, at pangyayaring ekonomiya at politika sa isang punto. 2029 ayon kay Breuer. Sinusuportahan siya ng Chief of the Defense Staff sa UK, Air Chief Marshal Richard Knighton. Nakikipaglaban ang Russia sa Ukraine, natututo, gumagawa ng bagong teknolohiya, at pinatunayan ni Putin ang kahandaang umatake sa mga soberanong estado. Sabi ni Knighton kay Breuer, mas nararamdaman mo ito habang lumalapit ka sa hangganan ng Russia. Gaya ng sinabi natin, mga alarm bell, dapat ay tumutunog na ang mga ito. May ilan ding nagsasabing may masamang binabalak si Putin. Noong Pebrero, nagbabala ang Sweden. Nagbabala ang taunang ulat ng Military Intelligence and Security Service tungkol sa hybrid warfare tulad ng sabotahe at cyber operations laban sa Sweden at kaalyado nito kaya tinukoy ng ulat ang Russia bilang pangunahing bantang militar sa Sweden at NATO. Mas matindi na ngayon ang banta dahil parang binigyan ni Putin ang sarili ng pahintulot. Sakupin ang anumang bansa kahit sa maliit na dahilan. Ayon sa politiko, naniniwala ang EU defense officials na sa mga susunod na taon, maaring subukin ng Kremlin ang mga hangganan at dedikasyon ng kanluran sa NATO at suporta sa Ukraine. Ayon kay Thomas Poyar, dating tagapayo ng gobyerno ng Czech sa pambansang seguridad, maaring sa Baltic o Black Sea tumuon ang ganitong pagsubok. Ayon kay Poyar, maaring maging target ang Bulgaria dahil mas mababa ang gastos nito sa depensa kumpara sa mga bansang Baltic na matagal nang aware sa banta ni Putin kahit bago pa salakayin ng Russia ang Ukraine. Posible kayang gamitin ang blueprint na binubuo sa Armenia laban sa mga kaalyado ng NATO? Kung mangyari, iyon ang pagsubok ng NATO. Binigyan na ng Russia ang sarili nito ng pahintulot na sumalakay. At ang isang bansa na itinuturing itong mahina sa hanay ng NATO ay magiging perpektong target para sa isang pagsubok. Kung di agad tumugod ang NATO para ipagtanggol ang Bulgaria o mga bansang Baltiko kung lusubin ng Russia, malalaman ni Putin na maaari pa siyang umabante ng lampas sa gustong ipaniwala ng NATO sa kanya. Sa huli, ang bagong batas ng Russia ay nagbibigay ng opsyon kay Putin. Sa Ukraine, pwede niyang gawing lehitimo ang digmaan sa mata ng mga Ruso na maaring magdudot ng mobilisasyon at paglahok ng Belarus. Mukhang target ni Putin ang Armenia at nandiyan na ang dahilan para sa pananakop batay sa bagong batas ng Russia. Sa kanluran, ang matagal ng bantang ibinabanta ni Putin ay tila nagiging realidad. May legal na basehan na ngayon si Putin para bigyang katwiran ng pag-atake sa bansang tulad ng Bulgaria kung saan may hanggang 30,000 Rusong residente ayon sa 2021 datos ng New Geopolitics Research Network. Ang mga bansang Baltiko ay tahanan ng 10,000 mamamayang Ruso. Lahat ng senyales ay tumuturo sa mga bagong digmaang sisimulan ng Rusya. Ngunit may malaking tanong pa rin. Handa na ba ang Rusya sa labanan na gusto nitong simulan? Sa isang bansa tulad ng Armenia, oo naman. Sa ranggo ng 100 at 45 na bansang militar, inilalagay ng global firepower ang Armenia sa ika-101 na pwesto. Dahil sa 65,000 lang ang aktibong militar ng bansa at halos walang lakas sa himpapawid, dagat at lupa kumpara sa Rusya, malamang na mabilis makakamit ni Putin ang pananakop sa Armenia gaya ng inaasahan niya sa Ukraine. Pero ipagpalagay natin na ibaling niya ang kanyang pansin sa isang bansa ng NATO at ang pinakamahalaga, na tumugon ang NATO sa pagsalakay ng Rusya gamit ang buong depensa. Pinakamasama ito para kay Putin, lalo na kung mag-uumpisa siya ng bagong pananakop habang sumasalakay pa sa Ukraine. Nakita na natin ang pinsalang ginawa ng Ukraine sa Rusya. Ayon sa kagawaran ng pananalapi, mahigit 1.35 milyong kaswalti na ang Rusya hanggang Mayo 18 at patuloy pa itong tumataas. Grabe ang mga numerong yan. At huwag kalimutan na masayang tutulong ang Ukraine sa mga kasosyo nitong Europeo para bumuo ng mga estratehiya upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa uri ng digmaan na isinusulong ng Rusya. Hangal si Putin kung susubukan niyang salakain ang kaalyado ng NATO habang may Ukraine pa.
Nagiging mas komplikado ang mga bagay kung sakaling magtagumpay ang Rusya sa Ukraine, na malayo pa namang mangyari, at pagkatapos ay umatake sa isang bansang kasapi ng NATO. Kung sasali ang US sa NATO, dehado ang Rusya sa bilang at armas sa halos lahat ng aspeto, lalo na matapos ang mga taon ng labanan sa Ukraine. Hindi tiyak ang paglahok ng US. Madalas ipahiwatig ni Pangulong Donald Trump na maaring iatras ang US mula sa NATO at gamitin ang pananakop ng Rusya sa maliit na kasapi ng NATO bilang dahilan na huwag makialam ang US. Kung wala ang Amerika, dapat matapatan ng mga kasaping Europeo ng NATO ang Rusya. Hindi lahat nasusukat sa papel. Ang kakulangan ng karanasan ng mga kasaping Europeo ng NATO sa uri ng digmaang isinasagawa ng Rusya ay maaring maging problema, lalo na sa labanan sa lupa ayon sa Newsweek. Bagamat may kalamangan ang Europa sa impapawid, malaki ang hukbong dagat ng Rusya, kaya posibleng matalo nito ang mas moderno at mas maayos na barkong pandigma ng Europa. May opsyon ang Rusya na gumamit ng nuklear na sandata na may 5,500 at 80 sandatang nuklear, kumpara sa 500 at 15 ng Pransya at United Kingdom ayon sa Arms Control Association. Malamang na magiging mas patas ang laban kaysa inaasahan ng marami, at kung magtagumpay si Putin sa paglika ng hidwaan sa alyansang NATO na matagal na niyang sinusubukan, maaring maisakatuparan ng pananakop sa isang mas malit na kaalyado ng NATO. Sabi ng Belfer Center, aasahan pa natin ang mas pinalakas na hybrid na pakikidigma, mga taktikang pananakot, at mga kampanya ng maling impormasyon mula Rusya sa mga darating na taon. Maaring mangyari rin sa Bulgaria at mga bansang Baltic ang nangyayari ngayon sa Armenia. Nagsusugal si Putin sa posibilidad na makakalikas siya ng malalim na hidwaan sa NATO na sapat para alisin ang US sa eksena at sapat na komplikado para mabigla ang mga miyembro ng NATO sa Europa, na magdudulot ng pagkaabala sa mga proseso, alitan sa loob, at hindi sapat na mga tugon. Ang tiyak ay may sarili ng palusot ang Rusya. Naipasa ng batas at di na maiwasan ang pirma ni Putin. Lahat ng bansang Europeo na maraming Ruso ay nanganganib ngayon. Maaring maging mitsa ang derussification campaign. Maaring gamitin bilang dahilan ng pag-aresto kahit ng isang mamamayang Ruso, kahit may lehitimong kaso. Si Putin ay tila nababaliw at itinutulak ang Rusya mas malapit sa digmaan laban sa Europa kaysa noon. Kahit walang malawakang pananakop, maaring gamitin ng Rusya ang bagong batas para bigyang katwiran ng iba pang agresyon tulad ng hybrid warfare at maliliit na operasyong di umani para protektahan ang mga mamamayang Ruso. Nailatag na ang pundasyon para sa panibagong digmaan. Ginawang legal ng Rusya ang paghasik ng takot ni Putin. Habang nakatutok ang Rusya sa mga susunod pang labanan, marami pa rin silang hamon sa Ukraine. Dahil sa dumaraming kaswalti at hirap sa pagre-recruit, nalagay sa alanganin ang Rusya sa digmaan sa Ukraine. Ibang usapan ang paglalatag ng pundasyon para sa mga susunod na digmaan. Pero dapat munang lampasan ng Rusya ang kasalukuyang digmaan na pinilit ni Putin. Maaring hindi mangyari yon dahil maaring maging mahalagang punto ng pagbabago ang 2026 sa paraang hindi inasahan ni Putin. Alamin ang sagot sa pamamagitan ng panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo mamiss ang aming mga balita tungkol sa pinakabagong nakakabaliw na mga pangyayari sa Rusyang na huhumaling sa digmaan. At maraming salamat sa panonood.